Pagka usapang malinis, syempre doon tayo sa puti. Gusto sumama ng plastiko. Kanina ko pa pinapansin yung mga naka CB650. May makakasama pala tayo naka CB650. Ito guys yung dalawang klase ng electric scooter ng Keso. Itong pang daily at itong pang touring. Oh, sandaan yung takbo. Kala nyo maaraw madaling araw pa lang. It's 5:30 AM. Tayo ay babiyahe papuntang Batangas. At unang beses na lalabas sa inyo sa vlog, si Reader version 2. Hindi pa siya tapos. May 3 araw pa ako bago ang motor show natin. Yung kabilang pairings ito hindi pa nakalagay kasi magtatabas pa para dito sa ating stabilizer. Sukat na to. Walang tumatama. Kahit dito sa gilid. Magpapalit pa ako ng tapalodo kulay itim. Tatabasin ko pa para maging ganito. Pero hindi ko nalalagyan ng tabas sa gilid para clean look. Tapos ito na yung bago nating inner fairings. Nagandahan lang ako sa puti. Ang linis Pagka usapang malinis, syempre doon tayo sa puti. Ngayon naman gagamitin natin ang ating Kawasaki ZH2 at mamayang pagbalik natin, daanan natin si Z1. Tignan natin kung hindi pa lobat. Oh, di ba? Madilim-dilim pa. Time check tayo. 5:14 pa lang dito. Late yung oras nito Ang lakad natin ngayon is makikipagkita sa may-ari ng DC Monorack na si Boss Jomar. At kami ay mag-breakfast ride sa Batangas. Yung restaurant na pupuntahan namin is Sintay. Gusto sumama ng plastiko. Matanggal ka. Tayo matanggal ng plastic. Gusto rin mag-almusal no? Mag-ride pag maaga pa. Ang dami mong pwedeng magawa. Aga-aga humahataw. Siguro yung Z1000 ko nasa 2 months na sa kulila. Sana hindi lobat. Nakakamiss talagang gamitin yung Z1 dahil napakaliksi niya, napaka-responsive. Alam mo yung kahit ang layo ng biyahe mo, dahil happy kang ginagamit yung motor mo, hindi ka tatama rin mas lalo kang na-excite kasi para ka lang naglalaro. Dami na namang gamo-gamo sa lens ko. Ito yung problema pagka umaga o kaya pagka magtatakip silim Ano kayang masarap na pagkain sa Sintay Napuno na naman yung aking lens. Puti yung mga gamo-gamong maliliit lang. Minsan may gamo-gamong dadapo sa'yo tapos biglang kakalat. Tapos pag pinunasan mo, lalabo lalo yung lens mo. Nakakita ako ng coaching itim tapos naka-muffler. Tapos Honda. Ay, degree pala to. Madilim lang. So may bagong na-aksidente na nag-trending. Kasi sinaltok niya yung puwet ng truck. Yung 4 na sakay ng kotse, yun, pumanaw. Kung makikita nyo talaga yung kotse, total wreck talaga. Yung kalahati ng kotse na wala. Pumasok sa ilalim, di ba yung puwet ng truck? Mahaba-haba yung puwet niyan bago abutin yung gulong. So, katulad nito, ubos ang kotse, pumasok lahat sa ilalim. Sa may Marcos Highway yun, ako talagang dyan, ingat na ingat ako. Lalo na kapag madaling araw, nakakatukso magpatakbo ng mabilis dyan. Dahil sobrang lawak ng kalsada, mas malawak pa dito. Yun po, may nakasabay pa ako. Pogi din ng CB650. Mura pa. Ganda pa ng brand Honda. Pati yung tunog. Dito na ako sa meetup place. Sabi nila sa CBTL. Eto na. Ang oras ba't alam mo? Ba't alam mo? Nurasa no? Oh, sa Pampanga pa yan? Oo. Pakpapasis kayo. Hello, good morning. Pinakpakpasis kayo. Sandaan ka. Hindi Uy, hindi. Nagpagas na kayo? Hindi pa. Hop, sige, sabay-sabay na lang.
Abot to, balete lang tayo. Sige, may hila naman sa amin. Hindi, papain. Ay, Mio. Mayroon naka BMW. Yung motor ni Boss Jomar, yung Yamaha MT-10 Ninja 1000. Hindi pala natin kasama yung iba. Ito naka Boge. Oh, may dalawang naka CB650 dun. Patay, wala akong dalang. Na yung reader mo. Ay, okay naman. Sama mo yung isa. Yeah. Buti, mayroon pang natirang sticker. Actually, wala akong dala ngayon eh. Buti meron, no. Salamat ha. Okay. Thank you. Break lang ako doon. Ano nalamang kasama ka? Sumama. Dapat tatlo lang tayo. Alam nyo, sa totoo lang, na-miss ko yung ganito eh. Yung meet up ng ganito sa expressway, and then puro mga big bikes yung kasama. Ganda ng motor ni boss, pinaka-carbon skin pa niya oh. Oh, lakas ah. Binisik lang. Usapan ka namin sa kanina eh. Ha? Ano sabi? Sabi namin baka takpain mo yung skyway. Ah, hindi! Boss Jomar lang yung kabisado kong motor dito eh. Yes. Hello. Oh, musta? Oy, salamat ha. Buti may sticker pa ako. Anong pangalan mo? Matison Puntanillo. Ah, okay. Shoutout sa'yo ha. Salamat. Ingat po po. Ay, ingat din, ingat. Thank you. Nako, dalawa na lang eh. Dalawa. Wala na. Thank you po. Tama yan po, sir. Sa Balete. Bye-bye. Bye-bye. Nakakamiss yung ganyan, no? Tagal din ng panahon hindi ako nakapag-ride kasama ang mga big bike riders. Yung iba may angkas pa. Ako, hirap na hirap talaga pagka nag-aangkas sa big bike. Huling beses kong ginawang may angkas nung kasama ko si Red Sweet Potato nun. Pero takbong 20 lang kami nun, Diyos ko Lord. Palibasa pareho kami yung big bike rider. Alam namin yung peligro eh. Kanina ko pa pinapansin yung mga naka CB650. May makakasama pala tayong naka CB650. Hindi ka magpapagas? Sir, okay na. Ah, okay. Hello. Wala, malayo sila. Katanggalan nila ngayon. Sir, ang pogi niyo pala sa personal. Hindi, naka-helmet lang. Sabi niya kanina, oh my God, anakan mo ako. Hala. Ayan sila. Tara. Naka-jogging pants lang yung lalaki. Ang bilis, nasa Balete kaagad kami oh. Pagka naka 4 wheels, medyo matatagalan. Wow, parada pala ng mga estudyante oh. Color coding pa sila oh. Ang lamig ng hangin dito. Nakaka-enjoy talaga pagka paminsan-minsan may breakfast ride. Nakakasipag gumising kasi alam mong may mga kasama kang maghihintay sa'yo. Ah, sabi ko na eh, pumunta na ako dito dati, Sentay. Nung nakasama ko nga pala mag-ride sina King Panda, dito kami pumunta. Ngayon ko lang ulit na namnam itong lugar na to. Ala, may nalaglag. Ay, slider. Ah, ganun talaga pag hindi naka-loctite. Naku, wala siyang tornilyo sa engine yan. Engine pa naman to, diretso. Ayun yung mismo. May isa pa naman dito. Ah, meron pa. Hindi pa malalaglag. Kakabot ng erid eh. Ala, puta ko. Tutugis eh. Tinutugis. Ganda dito, you know, well developed. Ganda ng landscape. Nice oh. Di ba yan yung gusto nating naririnig? Parang umuulan, ganon. Tapos legit, may mga isda talaga oh. Mukhang pinapalaki muna nila.
Ang ganda ng paligid talaga oh. Hindi siya flat, puro pa ganun-ganun siya. Napaganda talaga nila oh. Kung meron pa pala doon oh. May swimming pool pala doon guys eh. Ngayon ko lang na-explore yung lugar na to. Kasi nung kasama ko si na Sir King Panda nun, pre nakakayang gumala-gala, di ba? Sinusulit ko yung panahon na kasama ko si Sir King Panda. Pirma ko, pirma ni Boss Jomar. Mas maganda yung pirma mo, boss. Kaya nga eh. Parang siya yung, Diba? parang siya yung ano eh. Oo. CEO eh. Oo, millimeter pa yung tuldok oh. Ito yung order ko oh. Pero hindi ko alam bakit ang late ng bangus. Bango lang. Ngayon naman nagiya silang pumunta ng Tagaytay. Mga 30 minutes na lang yon from here. Kahit nagkape na sila dito, mukhang magkakape sila ulit doon. Ganun naman yung rides, di ba? And I'm sure sa tagal na nating magkakasama-sama dito sa vlog natin, iisa lang ang trip ng mga big bike rider. Pumunta sa magandang lugar, makilala yung mga bagong riders, and kinalaunan magiging kaibigan mo sila. Siyempre sa pangalawang pagkakataon, pag nagkita-kita kami, di ba? Meron na kaming mga memories. After natin kasi dito, pupunta tayo sa JR Cambao. So akala ko sa Maynila yon. Sa Bulacan pala siya located. So ngayon nakikita ko yung angle ng camera ko. Nakikita ko siya dito sa helmet eh. So nakataas kasi yung GoPro ko. Kita ko kung tama yung angle. Ang galing oh. Minsan kasi nakatungo yung camera eh. At least ngayon oh, okay siya, di ba? Yun oh. Pag nakapikit ka, parang Yamaha R1 yung naririnig mo, no? Ang ganda pagka ganyan yung carbon, no? Dahil pala pinaganyan ko na lang sa akin, eh, no? Yung Raider ko, no? Hindi na forged carbon green. But anyway, bago naman yung fairings ko, so mas malinis naman siya ngayon. Tagal ko rin di nagtagaytay, nakaka-excite. Ganda nun, no? Honda XADB. Mukhang modelo yung sa kanya. Siguro kung bibili ulit ako ng pang expressway na, alam mo na, yung pang araw-araw or pang biyahe personal, XADB ako kasi mukhang okay sa lubog to. Masarap gamitin yan pagkatagulan dahil may box, may compartment, ready siya for off-roading dahil maganda yung gulong niya eh. Ng kalsada. Oh, yung green dito. Ayun, ang ganda oh. May naka-ZH to nga pala sa amin. Right. Marunong yung back rider eh, no? Sanay nang umangkas to. Ito ay pa-towards na ng Tagaytay. Lapad talaga ng likod ng ZH to, no? Yun oh, Raptor oh. Ang galing oh, yung center cap niya hindi sumusunod sa ikot. May bearing siya. Thank you! Subscriber natin yung nakasakyan, nagpa-picture kanina. Nag-post kasi ako sa Facebook eh. Ganun naman ako pagka nagra-ride, post lagi. Ganito yung gusto ko sa bandang south eh. Marami silang mga daan na diretso, tapos ang dulo niya is bundok na naman. Sarap! Ang ganda nito oh. Lake na pala to guys. Nice! O yan, kumanan kami no. Ang talbog. Pero ang ganda. Wala masyadong dumadaan no. Mas maganda yung daan papuntang Tagaytay pagka from south ka eh no. Ang tarek! Grabe, parang Monasterio de Tarlac lang yung daan, no? Nasusubok yung gulong ko. Hindi kasi pwedeng walang speed eh. Kailangan ito-twist mo pa rin throttle mo sa corner kasi mawawala ng grip yung gulong pagka bumabangking ka. Kailangan meron siyang puwersa. Huwag mong papatayin yung speed dahil yung puwersa ang magpapakapit sa gulong dahil pagka naglilin ka, konti na lang yung kapit ng gulong sa kalsada, di ba? Close throttle ka pagka papasok, pero pagka palabas ka na or nasa kalagitnaan ka ng corner, medyo i-twist mo ng konti, kailangan may power pa rin. Medyo mahirap lang i-banking yung ZH to gawa ng ang bigat ng manibela eh, no? Pagka naglin ka na, pumapaling siya eh.
Grabe, tignan mo naman. Anong corner yan? Tignan mo to, oh. Oh. Kaya pala gusto nilang umakyat ng Tagaytay dahil ganito yung kalsada. May enjoy mo nga naman yung kalsada kapag ka naka-big bike ka. Puno-puno pa, oh. Biglang lumamig yung hangin. Wow! Parang yung backdoor papunta ng Baguio. May ganito eh. Kaso mas maluwang dito. Tsaka ang lalalim mo. Tingnan mo, may lake dun, oh. Uy, sa mga hindi pa nakakadaan dito, try nyo, nakaka-enjoy. Ang lapit lang sa Manila to. Yan, puro ganito nga lang yung daan eh, no? Puro siko. Tapos committed na ng committed yung daan. Ito, gumanda na yung railings nila, oh. May mga rollers na. Siguro accident prone ito. Tsaka landslide prone din, oh. Kaya napaka-importante ng mga puno pagka tabing bundok yung kalsada, kasi yung mga puno, yung mga ugat-ugat niyan, yan yung kumakapit sa lupa. Tsaka nakakapigil ng mga bato para mag-roll down. Ito yung signage, oh. Kakanan People's Park, tapos kaliwa Tagaytay City proper. Ayun, ito na yung familiar sa akin. Yun pala yung kanto na yun, no? Hindi mo akalaing daan na shortcut yun, or zigzag pala, no? Ang lamig dito, oh. Terik naman yung araw, pero ang lamig ng simoy, parang umaga lang. Ayun, uy, ang ganda. Hindi ko lang napuntahan to, ah. Siyempre, hindi ko palalagpasin, magpipicture ako dito. Ako'y dayo lamang here. Kaya nakapag-post na ako sa Facebook. Grabe yung ganda ng background ko. Green na green, no? Hindi pa naka-edit yan. Ayan, binuksan ko na yung lens ko. Grabe! Anong lugar to? Ang lamig ng hangin, no? Ang ganda! Wow! Sarap ng hangin, pumapasok sa helmet ko, ang lamig. Para kang nagbukas ng rep. Okay, freezer. Sarap magkape dito. 15% na lang pala yung baterya ko. But anyway, daanan muna natin yung mga motor nila. XADB, oh. Ganda. Titanium pa yung tambucho nyo, oh. Yan, oh, push start button na siya, oh. Ganda nito. Ito yung cambio niya. Ito, minus. Dito naman, yung plus. Nice, oh. Ganda. Yung mga pagkain, oh. Ito, mo-order na sila. I want to have a glass of water. Habang nagpapahinga kami dito sa coffee shop, kasama ang Cavite Beast Riders Club, nakakita ko tong mga puno dito. Sobrang ganda. Parang nasa Baguio. Kompleto pa ng signage, oh. Parang nasa Burnham Park. Kita mo naman yung mga puno. Pwede ka mag-pictorial. Ang ganda hanggang sa baba, oh. May nakikita pa tayong kalsada. Ayan, oh. Tsaka malaya, pwede maglakad-lakad kahit sa ano. Tapos may nakalagay pa doon, oh, Cross Winds. Nice, ang ganda ng view. Nakaka-relax. Saka lamig talaga. Sarap magbakasyon dito. Lagi kasi pagka sinabing Tagaytay, puro mga coffee shop lang yung pinupuntahan namin eh. Ngayon ko lang napuntahan to, kaya na-miss talaga ako. Ingat! Pagkatapos namin dito, pupunta naman ako sa Bulacan. Salamat, ah. Okay, ingat. Para puntahan si Sir JR Cambaog. Siya rin po yung may-ari ng Quezon na scooter. Sikat yun sa larangan ng pagpapabilis ng motor. Ang bilis lumamig ng motor, 43 na lang, oh. Oh, laking upuan pala nun, oh. Wow. Yung Quezon na yun yung nag-trending na electric scooter na sobrang lakas at pinag-track race pa sila ng Raider versus yung electric scooter. Bye! Log pa siya. Mukhang bago lang tong expressway na to, ah. Ngayon lang ako nadaan dito, ah. Mas pinili nilang dito mag-exit eh, no? Buti na lang kasi ngayon ko lang na-discover to. Open pa, oh. Wala pang toll gate, oh. Kagagawa nga lang, oh. Yun, oh. Ganda, puting-puti yung daan, oh. Oh. Grabe, ang lupit ng kalsada. Ang sayang dumaan dito. Walang iba sasakyan, oh. Nice. Tsaka
kahit hindi siya asfaltado, no, maganda yung surface ng kalsada. Nandito na ako sa Skyway, guys. Sobrang init ngayon. Kanina kung anong presko ng hangin sa Tagaytay, dito sobra. Alam mo yung inaantok ka na, tapos umaalingasaw pa yung init ng kalsada. Alam mo, pagka ganito yung nararamdaman ko, naalala ko lagi yung Ironman. Nung dumadaan ako ng Aurora, ganito. Parang gusto mong mabalangingi sa Kapampangan. Hindi ko alam Tagalog nun eh. Sobrang init, tapos nilalabanan mo yung antok mo. Kaya sa mga ganito kainit na panahon, at dahil pinagpapawisan tayo, napaka-importante na hydrated ka lagi. Sakto, meron akong high pro sa bahay, kaya dapat lagi tayo nagdadala nun. Sinisikap kong huwag umalis ng bahay nang walang high pro. Dahil napaka-importante ng fluid. Kasi kahit hindi naman tayo nag-exercise, gawa ng naka-full padded jacket tayo, pinagpapawisan tayo, di natin napapansin. Kailangan yung nawawalang tubig sa katawan natin, napapalitan. Ngayon pa lang ako na-exit dito sa Balagtas eh. Ganito pala kadami sasakyan dito eh. Ay grabe, wala na, natakpan na yung kalsada. Ang lapad nito, 8 sasakyan na nakapila. Sobrang traffic, ginagawa kasi itong flyover eh. Medyo malayo-layo din yung lugar nila from toll gate. So hindi naman ako makakapag-video doon dahil syempre unang bisita lang natin sa kanila. So kwento ko na lang after namin magkita. Ayun oh, Cambaog St. Joseph. Kaya pala Cambaog yung name, no? Ayun oh, JR Cambaog. Pasok tayo. Ang haba pala, tsaka may nakikita akong big bike dito. Nice oh, big time si boss. Ang dami niyang pesa. Eto guys, yung dalawang klase ng electric scooter ng Keso. Itong pang daily at itong pang touring. Ito yung bagong labas nila from crate. Kahit stock siya, kung makikita niyo yung mga piyesang nakalagay sa kanya, para siyang nakaset up na no? Tingnan niyo to oh, may cover na, yung manibela niya, alloy, swing arm niya, tingnan niyo. Tapos yung side stand oh. Tapos yung upuan oh, front suspension niya, tingnan niyo oh. Yung mags niya, okay di ba? Tapos ito namang touring nila, grabe, ang laki, parang BMW yung headlight niya oh. Tapos ang taba ng gulong, disc brake yung harap, pati likod. Brembo pa yung likod oh. Tapos yung swing arm niya oh, ang galing oh. Ang laki niya. Pwede siyang lagyan ng side box, top box. Motor na motor yung dating, di ba? Ito naman yung ginagamit ni Masato. Pinagse-service niya araw-araw. Tingnan niyo oh. Stock to, pero ang ganda ng setup, di ba? Disc brake din yung likod niyo. Tapos tingnan niyo, may baso pa yung suspension. Tapos yung manubela, aluminum, LCD yung kanyang screen, oh. Tetestingin naman natin ngayon itong pang touring. Sasamahan tayo ni paring Masato. Alright. So may safety feature to. Every time na i-on mo, naka-park mode siya, kahit i-gas-gas mong ganyan. Hindi siya andar. So, kailangan mong pindutin yung P. Then yun, ready to go na. Wala nang start. Pag silinyador mo, yun oh, aandar ka agad oh. Tsaka yung bigat niya, parang motor talaga. Ang bigat oh. Oh, tas ang tahimik. Sato, para tayo naglalaro ah. Tininin. Ang lakas oh. Ang bilis. Tapos maganda yung brake system niya. Ang tahimik. Pwedeng pwede ito pagka tumatakas ka ng madaling araw sa inyo. Ang bilis eh oh. Ang lakas ng preno niya. Tapos yung suspension, motor na motor talaga. Akala mo magiging matagtag siya kasi electric scooter lang. Yung akala mo dahil walang laman, matalbog, ganon. Pero ito, busina niya, pang motor talaga oh. Oh, ang bilis. Agad umaakit yung speedometer niya. Tapos ang ganda ng height ng electric scooter na to. Ang taas, kahit matataas yung humps dito, no? Hindi siya sumasahit. Ang bilis oh. So tatlo yung mode nito, 1, 2, 3. Saan natin yung park light? May park light to eh. Oh. Ang cute ni Sato sa electric scooter oh. Ganito yung kagandahan ng Keso na electric scooter. Malalakas sila, tsaka matagal yung buhay ng baterya. Ang kinagandahan pa, malaki itong pang touring. So maganda siyang pang long ride. Stable ka sa daan oh. Talagang number 1 na mapapansin mo, tahimik siya. Ang bilis oh. 80, 90, 91, 93. Diyos ko Lord. Ang lakas. Yan, busina lang tayo ng busina. Kasi hindi tayo naririnig eh. Oo, nahabol natin yung ano, yung motor. Oh. Ala. Hindi niya lang sa likod ako. What? Tahimik.
Karirista yan, si Masato ha. Professional motorcycle racer yan. Nakaka-enjoy siyang gamitin, no? Kasi yung mga electric scooter ko doon sa bahay, takbo nila 30, ganon. Ito, takbong motor talaga eh. Tapos yung arangkada, mas mabilis pa sa motor. Ang bilis. Oh, 100 na yung takbo. Grabe, wala man tayong ginastos. Nakarating tayo ng Pulilan. Ang bilis nito. Lagpas 100 na kanina. Napaka-stable niya. Ayun na nga guys. Punta akong Pulilan ngayon. Try kong kunin yung Z1 kung hindi lobat. Ayun, ang lakas ng mga So yung pinag-usapan namin, tingin ko yung container na dumating para makapili ako ng electric scooter at binigyan nila ako ng magandang presyo. Pipili na lang ako kung ano yung matipuan ko. Pero siguro doon ako sa maliit muna kasi mas cute and same lang naman sila ng power. Mas malinis yung isa. Pero kung talagang looper ka, ganon, doon tayo sa mas malaki. At para ma-vlog din natin yung pagkuha doon sa electric scooter. At least na-try ko na at nakita ko yung power. Gustong gusto ko. Yun o, welcome back Z1 o. Sakto naman, umulan pa. Chef, bye bye. Right, happy kid na naman. Gamit ko na naman si Z1. Oh. Sarap. Alright guys, sa lahat ng umabot sa part na ito, maraming salamat at paki-comment na lang po. Read for Speed. Siyempre may outro. Tsaka buti na lang tuyo dito. Alright guys, see you next vlog. Read for Speed.